Paano kung sabihin ko sa inyo na bilyon-bilyong itim na butas ang kasalukuyang dumadaan sa mismong lupa? Ang bilyon-bilyong dolyar na teleskopyo ang kumukwestiyon sa pangunahing teorya ng pinagmulan ng universo. At sa ating kalawakan, natuklasan na ang mga sistema kung saan maraming planeta ang maaring tirahan ng buhay. Parang katang-isip, pero ito ay totoong datos mula sa makabagong agham. Sa video na ito, aalamin natin kung ano mangyayari kung may lumitaw na itim na butas malapit sa daigdig. Bakit nagulat ang mga astropisiko sa natuklasan ni James Webb? At gaano na ba tayo kalapit sa pagsagot sa pinakamahalagang tanong? Tayo lang ba ang nilalang sa universo? Isang araw, masiglang sinabi ng kilalang astropisiko na si Neil deGrasse Tyson na kung bibisita sa atin ang isang itim na butas, magkakaroon ng masamang araw ang solar system. Sa huli, wala nang mas masahol pa kaysa sa kakayahang madurog sa mga atomo. Pero nakasanayan na nating isipin na ang mga itim na butas ay nasa malalayong lugar sa ibang bahagi ng universo. Pero paano kung ang isa sa kanila ay literal na lumitaw sa ating pintuan? Ano ang mangyayari kung may hindi inaasahang bisita na 1 milimetro ang laki na manirahan malapit sa mundo? Nagtanong din ng katulad na tanong ang mga pisiko noong 2008 nang inilunsad ang malaking Hadron Collider. Noon maraming siyentipiko, kabilang na si Stephen Hawking, ang natakot ng dakilang imbensyon ng sangkatauhan ay maaring lumika ng maraming mikroskopikong itim na butas na sasakmal sa lahat ng nasa paligid at tuluyan na tayong mawawala magpakailanman. Bukod pa rito, hindi lang ito ang mga problemang inilahad at hinulaan ng mga tumututol sa collider. Pero mahigit 10 taon na ang lumipas mula noon. Kung pinapanood mo ang video na ito, ibig sabihin ay tahimik na gumagana ang Large Hadron Collider at hindi ito nagdudulot ng anumang panganib na kayang sirain ang mundo. O baka naman ngayon lang ito. Para makagawa ng mini black hole, kailangan ng 10 to the 15 na beses na mas mataas na enerhiya kaysa kayang ibigay ng Large Hadron Collider. Pero kahit magtagumpay tayong makalikha ng micro black hole gamit ang malaking enerhiya, kailangan pa rin nating gumamit ng ika-4 na dimensyon sa kalawakan na sa kontekstong ito ay di pa lubos na uunawaan. Pero ipagpalagay natin na sa isang himalang paraan, nagawa nating lumikha ng microscopic black hole sa ating limitado at kaawa-awang 3D na mundo. Pasensya na sa mga umaasang, darating ang apocalypse, pero kailangan ko kayong bigin. Kailangan muna itong ipagpaliban. Dahil sa kasong ito, malamang na agad na maglalaho ang mini black hole dahil sa tinatawag na Hawking radiation. Hindi lang sumisipsip ng enerhiya ang mga itim na butas, nagbibigay din sila nito. Kaya naman, ang Large Hadron Collider ay hindi talaga banta sa atin. Sa ngayon, habang di pa natin natutunan gamitin ang malaking enerhiya, patuloy tayong sumusunod sa ika-4 na dimensyon ng kalawakan. Gayunpaman, ang mga microscopic black hole ay maaring mabuo kahit wala ang Large Hadron Collider. Ang totoo, bilyon-bilyong black hole ang dumadaan sa ating planeta ngayon. Kaya ano-ano nangyayari? Tayo ba ay nakatakdang mapahamak? Malapit na bang mapira-piraso ang daigdig ng mga misteryosong bagay mula sa kalawakan? Mag-relax ka lang. Hindi naman ito ganun kasama. Sa ngayon, hindi pa naman. Sa huli, ang ating milyon-milyong hukbo ng mga itim na butas ay umaatake sa ating sariling planeta sa loob ng bilyon-bilyong taon. Kasabay nito, ang masa ng isang itim na butas ay maaaring umabot sa 100 tonelad, pero ang laki nito ay hindi higit sa isang atomo. Ang maliit na diametro ay nagre-resulta rin sa maliit na event horizon, isang hypothetical na linya kung saan gumabaluktot ang espasyo at ang oras. Ang materya ay nilalamon at pinipira-piraso hanggang maging mga atomo. Dahil dito, hindi kayang lamunin ng mini-itim na butas kahit ang mga bakterya sa ating hapagkainan. Pero kahit magsimula itong kainin ang ating sariling planeta, aabutin ito ng napakahabang panahon. Sa totoo, ilang bilyong taon pa ang kailangan. Sa panahong iyon, maaring wala na ang sangkatauhan.
Kung hindi, baka nakahanap na ito ng ibang matitirhan sa kalawakan. Pero may isang bagay. Kung ang diameter ng mini-itim na butas ay lumaki hanggang sa maging kita ng hubad na mata, magiging ibang-iba ang mga mangyayari. Hindi namin pupunuin ang isip nyo ng komplikadong kalkulasyon mula sa mataas na pisika. Ayon sa kalkulasyon, ang itim na butas na may diameter na 1 milimetro ay may masang higit sa 5 masa ng buwan o mga 11% ng masa ng daigdig. Ang impluwensya ng itim na butas ay depende sa lokasyon nito. Sa ibabaw ng daigdig, sa gitna ng planeta, o halimbawa sa kwarto ng lalaking kinaiinisan mo. Ipalagay natin ang itim na halimaw na may sukat na 1 milimetro ay nasa ibabaw ng daigdig. Ang saklaw ng impluwensya ng itim na butas ay mga 1/4 ng radius ng daigdig, mga 1,320 milya na magdudulot ng kapansin-pansing pagtaas sa kabuuang grabidad ng daigdig na siya namang makakaapekto sa orbit ng buwan. Lilihis ito sa kasalukuyang direksyon at magsisimulang gumalaw sa elliptical na orbit. Ngunit kung ang buwan ay magbabago lang ng direksyon at mananatiling buo, tayo at lahat ng materya na malapit sa halimaw na ito ay haharap pa sa isa pang mas nakakatakot na kapalaran. Kung tayo ay nandoon malapit, magkakapira-pirasa tayo. At mangyayari ito ng sobrang bilis na wala tayong oras para kahit kumurap. Kapag nanirahan na sa atin, ang itim na butas ay sadyang lilipat sa gitna ng daigdig at wala nang makakapigil dito kahit sino o ano paman. Kung walang karaniwang mga hadlang, kaya nitong lamunin ang lahat at marating ang gitna ng daigdig sa loob lamang ng 42 minuto. Ang ganid na halimaw habang dumadaan sa ubod ng mundo ay makakarating sa parehong tagal sa kabilang panig ng ibabaw. Pero hindi rin titigil ang itim na butas. Kung ang bilis niya ay hindi bababa sa 12 kilometro bawat segundo, iikot siya sa paligid ng daigdig kasama ang sariling sphere ng gravitational influence. Sa bawat ikot, nawawalan ng masa ang daigdig. Sa ganitong paraan, sinimulan ng itim na butas ang pagkain, nilalamon ng crust, bagyo at malaking bahagi ng mantle. Ibig sabihin nito ay ang ganap nating pagkawasak at pagkasira ng lahat ng buhay sa ibabaw ng daigdig. Pero bago lamunin ang lahat ng buhay, pinapakinis muna ng itim na butas ang mga gilid tila para mas madali itong kainin. Sa ganitong paraan, iikot ang gas sa gravitational spiral parang asukal sa cotton candy. At ang ating planeta ay magiging isang sirang disk ng mainit na bato. Ang material ng nabuo na disk ay maglalabas ng maraming init. Tinatayang magkakaroon ito ng temperatura na mga 6,000 Kelvin. Kagaya ng core ng daigdig o ibabaw ng araw. Dahil maglalabas ng liwanag ang disk na tila nagpapalitaw sa itim na butas. Ito ay kamangha-mangha ngunit nakakatakot ding tanawin. Dahil ang itim na butas, parang vampira, sisipsipin nito ang liwanag ng enerhiya mula sa planeta. Sabi ng mga siyentipiko, 5 bilyong taon pa bago tuluyang lamunin ng halimaw sa kalawakan ang mundo. Sa panahong iyon, lalaki ng husto ang masa ng daigdig. Magbabago ang anyo ng planetang alam natin hanggang di na natin ito makilala. Malamang ito ay magiging kahalintulad ng pagbagsak ng maalamat na Pompeii na winasak ng naglalagablab na lava ngunit sa sukat ng kalawakan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang maganda at mataong asul na planeta ay magiging isang hindi matirang bahagi ng kalawakan kung saan ang nanginghibabaw ay ang nagkakalas na crust, lava at maiinit na gas. Natural, hindi agad mawawala ang daigdig ng walang bakas. Magkakawatak-watak ang asteroid belt at magdudulot ng madalas na banggaan sa solar system sa loob ng milyong taon. Upang makumpleto ang kaguluhan, wala nang magiging lugar para sa buhay na sadyang nagiging imposible. Sa ngayon, ito ay mga nakakatakot na haka-haka at teorya lamang, ngunit malayo pa rin ang mga ito sa atin. Sa anumang kaso, maaring magsimulang magtayo ang sangkatauhan ng Arka ni Noe at lumipat sa ibang planeta makalipas ang 5 bilyong taon. At maaring sa ibang galaksya pa dahil malayo pa sa katiyakan na mabubuhay ng ganoon katagal ang ating sistema ng araw.
Sa ngayon, pwede mong hayaang pumasok ang bilyon-bilyong maliliit na itim na butas nang hindi kailangang mangamba na masira ang mga atomo. Kahit na mukhang kamangha-mangha ito. Gusto mo bang lumabas sa comfort zone mo? Alam mo bang posible ito? Hindi lang sa pagpalit ng trabaho o tirahan. Ang totoo, matapos lumabas sa larangan ng kalawakan ang teleskopyong James Webb, ang orthodox na astrophysics ay napakalapit na sa isang napakalaking kabiguan. Ang pinakabagong optical na kagamitang ito ay may kamangamangang kakayahan na sumilip ng napakalalim sa kalawakan sa mga lugar na hindi pa nararating ng kahit anong teleskopyo na nagawa noon. Ano nga ba ang nakita ni James Webb sa layong halos 14 na bilyong liwanag taon? Ibig sabihin, sa pinagmulan mismo ng pagbuo ng makrokosmo. Ipinakita ng kanyang mga unang natuklasan na ang nakasanayang kaalaman sa pagbuo ng mundo ay parang dambuhalang estatwa na may mga paa ng putik na maaring gumuho anumang oras. Pero hindi naman ito nakakatakot. Sino ang nakakaalam, baka sa mga guho nito ay may mabuo na bagong, mas kapani-paniwalang teorya. Sa mga paaralan at universidad, palaging ipinapakilala ang mga tinatanggap na teoryang sinasabing nagpapaliwanag kung paano nabuo ang sangkatauhan o universo. Hindi na nakapagtataka ito dahil ang tanong na ito ay laging relevant. Tandaan natin ang teorya ni Charles Darwin. May mga nagsasabi na sa huling bahagi ng kanyang buhay tulad ni Gogol, balak din niyang sirain ang lahat ng kanyang mga gawa at higit sa lahat ang kanyang tanyag na akda ang pinagmulan ng mga uri dahil inisip niyang ito ay walang saysay. Itinuturing ng ilan ang kwentong ito na urban legend. Kahit kulang sa ebidensya, patuloy pa rin isinama ng iba't ibang ministeryo ang Darwinismo sa mga programa ng paaralan at universidad. Sa ngayon, halos ganun din ang nangyayari sa teorya ng Big Bang. Ito ay tila gumuguho na dahil sa teleskopyong James Webb. Ano ba talaga ang teleskopyong ito na naging alamat na? Ang James Webb ay hindi tulad ng teleskopyo ni Galileo, kundi isang napakalaking infrared orbital na obserbatoryo. Ang salamin nito ay may diametrong 6.5 metro. Ang aparatong ito ay ginawa para maghanap ng exoplanet at protoplanetary disk. Mas detalyadong pag-aralan ang mga mundong may tubig, ang solar system at mga maliliit na bagay nito at silipin ang pinakalumang nakaraan para maintindihan kung bakit nagkaroon ng umiiral. Mahusay na ginagampanan ni James Webb ang kanyang tungkulin. Mula noong tag-init ng 2022, nagpapadala siya ng malinaw na mga larawan ng mga potensyal na matitirhang planeta na may tubig at carbon dioxide sa kanilang atmosfera, mga larawan ng mga gas giant at mga nebula kung saan nabubuo ang mga protostar. Pero ang pinakamahalagang tuklas na ginawa ng kamanghamanghang teleskopyong ito ay may kinalaman sa mga galaksya. Naglatag ito ng pundasyon para sa rebolusyong kosmolohikal sa hinaharap. Ano nga ba talaga ang alam natin tungkol sa mga galaksya? Mayroon silang anyong ellipsis, espiral, ang ilan sa kanila ay parang lente o may bar. Ang ilang mga galaksya ay masyadong maliit kumpara sa iba, kaya tinatawag silang mga duwende o dwarf galaxies. At mayroon ding uri ng mga bagay na hindi nabibilang sa alinmang klasifikasyon. Sa madaling salita, napaka-iba-iba ng kanilang pamilya. Sa isang ganong galaksya na tinatawag na Milky Way tayo nakatira. Mahalaga ang papel ng mga galaksya sa teorya ng Big Bang. Itinuturing na lumitaw ang mga ito hindi mas maaga sa 5 bilyong taon matapos ang mahiwagang pagsabog ng singularidad. Pinagdudahan ito ng mga siyentipiko dahil kay James Webb. Ano ang teorya ng Big Bang sa simpleng paliwanag? 100 taon nang nakalipas, napansin ng mga astronomo na lumalayo sa atin ang mga bituin. Ano ang naging batayan nila para sa ganitong konklusyon? Kailangan may nagpasimula ng malakas sa prosesong ito. Napag-alaman ng mga siyentipiko gamit ang hindi direktang kalkulasyon na mga 14 na bilyong taon na ang nakalipas mula sa isang maliit at mainit na singularidad, isinilang ang isang napakalaking bagay. Bilang resulta, nagsimulang walang tigil na lumawak ang materya at lumitaw ang mga unang bituin na karamihan ay binubuo ng hydrogen at helium. Pagkaraan ng libu-libong taon, sumabog sila at napuno ang kalawakan ng mabibigat na metal mula sa nuclear synthesis, dahilan ng pagbuo ng bagong henerasyon ng bituin. Pagkatapos, nagsama-sama ang mga bituin upang bumuo ng mga galaksya at ang lahat ng ito ay sinabayan ng tuloy-tuloy na paglawak ng kalawakan.
Kalaunan, tinawag ang mahabang prosesong ito bilang teorya ng malaking pagsabog. Ngunit totoo nga ba ito? Lahat ng bagay sa universo ay may ebolusyon. Nabanggit na natin ang mga bituin, pero may mga partikular ding yugto ng pag-unlad ang mga galaksya. Ayon sa mga teorista ng malaking pagsabog, sa mga unang bilyong taon ng universo, hindi pa pwedeng mabuo ang mga galaksya. Huwag nang banggitin ang mga konglomerado ng ilang formasyon. Bukod dito, sa mga bituin ng mga unang galaksya, dapat hydrogen, helium, lithium at posibleng beryllium lang ang mga elemento. Sabi ng mga siyentipiko, ang mga elementong ito ay nabuo noon malaking pagsabog mula sa wala. Ngunit si James Webb ay tuluyang winasak ang mga teorya nito. Nagtagumpay siyang marating ang simula ng universo. At nakita niya roon ang isang bagay na lubos na hindi inaasahan. Sa layo na higit sa 13 bilyong liwanag taon, nakita ng mga siyentipiko ang mga ganap na nabuo ng mga galaksya na may mataas na metalisidad at napakaraming bituin. Hindi ito maaari, pero hindi mo maitatangi ang ebidensya sa larawan. Ano ang ibig sabihin nito? Sa madaling salita, maaaring mas matanda ang universo at mas maaga nangyari ang pagbuo ng mga metalikong bituin at mga kumpol nito. O kaya naman, hindi talaga katanggap-tanggap ang teorya ng Big Bang. Sa haba ng panahon, naniwala tayo sa bulan ng sabon. Kailangan pa nating suriin ng mas malalim kung tama ang mga pahayag na ito. At gayon pa man, kailangang hanapin ang mga unang galaksya, mga bilog o elliptical. Sa ngayon, matagumpay na pinagsasama ni James Webb ang pagiging teleskopyo at time machine na matagal nang pinangarap ng mga science fiction na manunulat. Patuloy niyang sinisiyasat ang kailaliman ng universo para sa kosmolohikal na katotohanan at hinahanap ang mga bagay na matagal lang nawala. Ngunit, ano nga ba ang mahahanap niya sa kadilimang mas matanda pa sa lahat? Malinaw na maraming hiwaga sa kalawakan na hindi tumutugma sa lahat ng ating mga inaakala. Iilan lang ang nakakaalam kung ano ang mga bagay na hindi sinasabi ng mga astronaut na halimbawa nakapunta na sa International Space Station o ng mga taong nakalapag na sa buwan. Maaring may nakita silang kakaiba kaya nagpasya silang itigil ang misyon sa buwan nang walang takdang oras. Ngayon, hindi na ito tungkol sa epekto ng Solaris at matitingkad na guni-guni o pakikipag-usap ng universo sa tao, kundi sa iba pang mas totoong pangyayari. Hindi na natin babanggitin ang mga hindi pa napapatunayang tsura, ngunit sasabihin ko lang na may ilang astronaut na makalipas ang maraming taon ay nagbubunyag ng ilang piraso ng mga lihim na impormasyon. Noong 1977, sumulat si George Leonard ng libro na may kasamang mga larawan mula sa NASA na nagpapakita ng kakaibang bagay sa ibabaw ng buwan. Iginiit ng may akda na totoo ang mga larawan at sinadyang itinatago ito ng pamahalaan ng Amerika sa publiko. Ano ang mga bagay na yon? Guhon ng sinaunang gusali, posibleng gawa ng matagal ng naglahong sibilisasyon. Noong 1996 lang, nag-press conference ang mga kinatawan ng NASA tungkol dito at nagbigay sila ng mahabang paliwanag para maiwasan ang iskandalo. Balikan natin ang sinaunang galaksya at kakaibang tuklas ni James Webb. Lubos na nabigla ang mga astronomong evolusyonista sa mga ipinadala ng teleskopyo. Ayon sa orthodox na teorya, imposibleng mapuno ng napakaraming bituin ang mga unang galaksya, lalo na taglay pa nila ang halos lahat ng elemento sa periodic table. Halos ganito rin ang nangyari sa fossil record na sinasabing patunay sa teorya ni Darwin. Kapag may paghuhukay, palaging nakakahanap ang mga arkeologo ng buto ng mga hayop na ganap ng nabuo at ibon. Ngunit nasaan ang mga intermediate links at mga transitional na anyo na hindi kahawig ng alinmang nilalang na malinaw na nagpapakita ng proseso ng ebolusyon ng mga organismo. Kaunti lang ito, pero hindi sagabal sa mga siyentipiko. Kung i-extrapolate natin ito sa kosmolohiya, ganito rin ang nangyayari sa mga galaksya. Walang nagbago sa mga yugto ng ebolusyon ng bituin at galaksya, kaya naman ngayon, lubos na nalilito ang mga astronomo. Marami sa kanila ang nag-aalinlangan at nagtatanong kung may nagawa ba silang tama. Paano kung lahat na akala nilang totoo ay gawa-gawa lang? Panahon na para magdaos ng pandaigdigang kumperensya at talikuran ang teorya ng Big Bang na di nakaligtas sa kritisismo. Pero walang may balak gawin ito. Bakit? Pundasyon ang teoryang Big Bang. Kung gibain ito, babagsak ang estrukturang matagal nang itinayo ayon sa nakasanayang pananaw. Kaya naman nagpasya ang mga siyentipiko sa buong mundo na tahakin ang ibang landas.
Plano nilang muling suriin ang mga algorithm ng pagbuo ng bituin at proseso ng ebolusyon ng galaksya. Ibig sabihin, mas madali para sa kanila na isuko ang isang bahagi kaysa ibigay ang buo. Siyempre, matapos ang malinaw na ebidensya mula kay James Webb, naging mas aktibo ang mga kreasyonista at napalitan nila agad ang mga ebolusyonista sa eksena. Ang mga kinatawan ng relihiyoso-pilosopikal na aral na ito ay matibay ang paniniwala na ang universo at lahat ng nasa loob nito ay nilikha sa pamamagitan ng isang gawa ng paglikha. Sa madaling sabi, gawa ito ng napakatalinong nilalang na iba-iba ang tawag ng tao. Ngunit, sa anong mga haligi nakatayo ang ideya ng malaking pagsabog? Una, palaging binabanggit ang punto ng singularidad na kahit ang mga quantum physicist ay may malabong pagkaunawa. Paano mo nga ba maiisip o mailalarawan ng isang bagay na may walang hanggang densidad at temperatura? Sa isang banda, may lohika rin naman. Ang isang pagsabog ay dapat may epicenter, pero pansinin nyo ang isang kakaibang bagay? Kung pagmamasdan ang mga galaksya mula sa ibabaw ng mundo o mula sa orbit ng ating planeta, makikita na ang mga nabanggit na bagay ay lumalayo mula sa daigdig sa lahat ng direksyon. Ibig sabihin ba nito, ang mundo natin ang sentro ng universo at naroon ang punto ng singularidad? Pero napaka-absurdo naman yan. Bilang taga-masid, kung mapunta ka sa ibang planeta, makikita mo rin ang parehong tanawin. Ang mga galaksya ay lalayo mula sa iyo sa iba't ibang direksyon. Ano ang ibig sabihin nito sa praktika? Malamang kung totoong nangyari ang malaking pagsabog, hindi ito naganap sa isang partikular na lugar. Lumawak ang espasyo at bawat pixel nito ay lumaki. Ayon kay Professor R. Ratcliffe, isang astropisiko sa Universidad sa Oslo, tinatawag lamang na punto ang pinagbulan ng paglawak para mas madaling maintindihan. Kaya hindi dapat ito unawain ng literal. Ano pa ang mga kinakailangang kondisyon para manatiling buhay ang teorya ng malaking pagsabog? Napakadali lang, 2 haka-hakang bagay lang, madilim na enerhiya at isang partikula na tinatawag na inflaton. Bahagi rin ng teorya at siyentipikong imahinasyon ang dalawang iyon. Ayon sa mga tagasunod ng teorya ng Big Bang, ang inflaton ang dahilan ng mabilis na paglawak ng universo ilang mikrosegundo matapos ang pangunahing pangyayari. May ilang astropisiko na naniniwala na ang inflaton ay walang iba kundi ang maalamat na Higgs boson o mas kilala bilang God particle na matagal nang hinahanap. Sa CERN, isa sa pinakamalalaking laboratorio ng pisika ng mataas na enerhiya na nagsasagawa ng mga pananaliksik sa nuklear. Ang madilim na enerhiya ay isang hypothetical na substansyang isinama sa formula para ipaliwanag ang bumibilis na paglawak ng universo. Ano ba talaga ang totoo sa tsurang ito? Kung bubuin, lumalabas na ang pagsabog ay hindi talaga isang pagsabog sa literal na kahulugan. Dahil dito, ang pangyayaring ito ay walang epicenter lalo na iyong nakapokus sa isang partikular na punto. Sa totoo lang, ang simula ng teorya ng Big Bang ang pinakamahina nito. Bukod dito, ang inflaton at madilim na enerhiya ay 2 misteryosong bagay na artipisyal na isinama sa pagtatangkang bumuo ng maayos na teorya. Gayunpaman, hindi ito pinapansin ng mga siyentipiko dahil itinuturing nilang hindi mahalaga ang mga ganitong bagay sapagkat ang lahat ng iba pa, sa prinsipyo, ay pasok naman sa ginawang balangkas. At ngayon, dumating si James Webb at tuluyang winasak ito. Panahon lang ang kailangan. Maaring hindi mo pa ito napag-isipan, pero sa totoo lang, kamakailan lang ay hindi pa alam ng sangkatauhan kung may mga planeta nga ba sa labas ng solar system. Ngayon, dahil sa makabagong teknolohiya, malaki na ang ipinagbago ng sitwasyon. Alam na natin ang tungkol sa 5,300 exoplanet sa labas ng ating planetaryong sistema. Napakalawak ng larangan para sa pananaliksik. Noong nagsisimula pa lang ang pag-aaral ng mga bagay sa labas ng solar system, una nating natuklasan ang malalaking planeta, mga gas giant at pagkatapos sa paglipas ng panahon at pag-unlad ng teknolohiya, nakita natin ang mga exoplanet na sa maraming aspeto ay kahawig ng ating planeta. Mga 50 na ang natuklasan ngayon. Sa totoo lang, kakaunti pa lang ang mga planetang alam natin na nasa habitable zone na sa teorya ay maaaring pagmulan ng buhay. Pero nagbabago na ang sitwasyon. Unti-unting ibinubunyag ng kalawakan ang mga lihim nito sa atin. Dahil dito, mas dumarami ang mga mundong nakikita natin na posibleng tirahan ng mga buhay na organismo. Ano nga ba ang mga mundong ito?
Sa kalawakan ng Milky Way, may mga maliliit na sistema na may mga bituin sa gitna na kahawig ng araw. Sa kabila nito, malabong makatagpo ng matitirahang planeta sa mga sistemang ito dahil karamihan sa mga bagay doon ay may napakataas na temperature. Ngunit kung ang pangunahing bituin ng sistema ay mas malamig, ang habitable zone ay mas malapit sa mismong bituin. At sa layong 23 light years mula sa ating planeta, sa konstelasyon ng Scorpio, matatagpuan ang tatlong bituing sistema na Gliese 667. Kapansin-pansin dito na sa habitable zone ng isa sa mga mababang masa na bituin, may ilang mabatong planeta na posibleng pagmulan ng buhay. Ito ang unang natuklasang sistemang may ganitong katangian. Sa Gliese 667, may tatlong bituin. Ang pinakamalaki ay tinatawag na GJ667A at kabilang ito sa mga bituin ng pangunahing sekwensya ng Uri K. Ang antas ng liwanag ng bituing ito ay 88% na mas mababa kaysa sa liwanag ng araw. Kasabay nito, ang masa ng GJ667A ay 73% ng masa ng araw. Ang pangalawang bituin ng sistema ay ang orange-red dwarf na GJ667b na Uri K din. Mas mababa ng 75% ang liwanag ng bituin. Процентов ниже уровня светимости Солнца. Ang espesyal na interes para sa atin ay ang ikatlong bituin na tinawag na Gliese 667c. Ito ay kabilang sa mga red dwarf ng Uri M na ang masa ay katumbas ng ikatlong bahagi ng masa ng araw. Ang antas ng liwanag ng bituing ito ay napakababa at bahagyang higit lang sa 1% ng liwanag ng araw. Parang isang malamig at dim na bituin ito, ngunit meron itong medyo maraming mga planeta. Sa mga unang yugto ng pag-aaral sa sistema ng Gliese 667, inakala na 3 exoplanet lang ang naroon. Habang lumilipas ang panahon at dumarami ang impormasyon, nalaman na 6 pala ang mga planeta ron. Pinakakapanapanabik, kalahati o higit pa rito ay maaring angkop sa buhay. Dito, tinutukoy ay 3 hanggang 4 na planeta. Isipin mo lang yan. Ang mga ganitong planeta ay tinatawag na super Earths. Ito ang mga planetang ang masa ay mas mababa kaysa sa mga gas giant tulad ng Jupiter at Saturn, pero mas malaki naman kaysa sa daigdig. Maaring magkaroon ng atmospheric layer ang superlupa na pwedeng magbigay ng tamang kondisyon para sa pagyusibong ng buhay na organismo. Ang mga planetang ito ay pangunahing nabuo mula sa mga bato, minsan ay may halong yelo. Magbibigay tayo ng mas detalyadong paliwanag tungkol sa pinakamalapit sa Gliese 667c, ang planetang tinatawag na Gliese 667cb. Ang panahon ng pag-ikot nito sa paligid ng sarili nitong bituin ay 7 araw. Ang masa ng planeta ay lumalagpas ng mahigit kalahati sa masa ng daigdig. Ang layer ng atmosfera ng Gliese 667cb ay napakakapal at napakainit sa ibabaw nito. Ang temperatura ron ay mga 200 degrees Celsius. Ang mga planetang posibleng tirahan ay kadalasang nasa mas malayo sa kanilang bituin. Mas malaki rin ang kanilang masa kaysa sa masa ng daigdig. Pagkatapos ng Gliese 667cb ay ang planetang Gliese 667cc at ito ay matatagpuan sa simula ng habitability zone. Umiikot ang planeta sa kanyang bituin sa loob ng 28 araw. Ang masa ng Gliese 667cc ay 4 na beses na mas malaki kaysa sa daigdig. At ang radius nito ay halos 2 beses na mas malaki kaysa radius ng ating planeta. Ang Earth Similarity Index nito ay 0.85. At ito ay napakataas na halaga. Dahil ang bituin na Gliese 667cb ay may medyo mababang liwanag, ang habitable zone ay malapit dito. Ito ay humigit kumulang mula 0.1 hanggang 0.23 astronomical unit. Halimbawa, ang daigdig ay nasa 1 astronomical unit ang layo mula sa kanyang bituin. Kapag mas mahina ng 10 beses ang araw, magiging yelo ang buong daigdig. Sa kaso ng Gliese 667cc, ang layo nito sa kanyang bituin ay mga 0.12 astronomical unit. Malamang ang planeta ay nasa tidal lock. Ibig sabihin, palaging nakaharap ang isang bahagi nito sa kanyang bituin. Magdudulot ito ng malaking epekto sa klima ng exoplanet dahil magkakaroon ng matinding agwat ng temperatura sa maliwanag at madilim na bahagi ng planeta.
Kahit na mas kaunti ang liwanag na natatanggap ng Gliese 667cc kumpara sa natatanggap ng daigdig, dahil sa infrared na saklaw ng enerhiya, maaaring sapat ito para maging medyo komportable pa rin ang klima para sa mga buhay na organismo. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung may atmosfera ang exoplanet at kung meron man, kailangan nating malaman ang kapal at densidad nito. Sa datos na ito, malalaman natin ang tinatayang temperatura sa ibabaw. Ipagpalagay natin na ang inaakalang atmosfera ng Gliese 667cc ay may mga katangian ng atmosfera ng daigdig. Makakatulong ito na mapantay ang pagbabago ng temperatura dahil sa tidal locking. O sige, ayos na rin yon. Kapag nasa sistema ng bituin na Gliese 667c ka, makikita mo rin ang Gliese 667a at Gliese 667b. Kahit na sila ay nasa layo ng mga 230 astronomical units, may ilang problema pagdating sa pangunahing bituin ng sistema. Sa kasamaang palad, maaring magkaroon ng malalakas na pagsabog ng radyasyon sa bituin na Gliese 667c. Dahil malapit ang exoplanet sa bituin nito, maaaring maapektuhan ng masama ang posibleng buhay doon ng mga prosesong ito. Sa Gliese 667, pati na rin ang mismong posibilidad at ang proseso ng pagyusbong ng buhay sa exoplanet ay direktang naapektuhan ng mismong masa ng exoplanet. Ito ay dahil ang masa ang tumutukoy sa gravitational acceleration ng malayang pagbagsak. Mas mataas ang gravitational acceleration ng mas mabibigat na batong planeta. Ibig sabihin nito, mas mabibigat ang mga bagay sa ibabaw ng exoplanet. Ganon din sa atmosfera, kapag mas malaki ang masa nito, mas mataas ang atmospheric pressure. At ang mga buhay na organismo, kung sakaling magkaroon ng mga ito sa Gliese 667cc o kung meron na, malamang ay hindi sila magiging katulad ng mga organismo sa Earth. Dahil usbong sila sa ibang-ibang mga kondisyon. Ito ay magiging isang ganap na bago at kamangha-manghang mundo. Talakayin din natin ang ibang posibleng planetang matirhan, partikular na tungkol sa Gliese 667ce at Gliese 667cf. Mas malayo pa sila sa kanilang bituin at lohikal na isipin na wala talagang tsansa na magkaroon ng buhay doon. Kulang lang talaga ang enerhiya na natatanggap nila. Kung magiging mas makapal ang atmosfera ng mga planetang ito, mas lalaki ang posibilidad na maging tirahan ang mga ito. Dahil mas matagal na mananatili ang init doon. Sa totoo lang, malaking swerte na nakakita tayo ng sistemang may maraming planetang posibleng matirhan. Sa solar system, iisa lang ang Earth, pero dito may 3 o 4 pang planeta. Suriin natin kung ano ang dahilan bakit ang isang planeta ay angkop sa paglitaw ng buhay na organismo. Una sa lahat, kailangan lang sapat na dami ng liwanag na mahalaga para sa pagbuo ng tamang klima. Kailangan nating tukuyin kung gaano kalayo dapat ang planeta para sapat lang ang natatanggap nitong liwanag, hindi sobra at hindi rin kulang. Tinutukoy natin ang tinatawag na habitable zone, ibig sabihin may 2 hangganan talaga. Sa kaso ng sistema ng Gliese 667c, ang pinakamalapit na hangganan ng habitable zone ay nasa layo mga 0.126 na astronomical unit. Samantalang, ang pinakadulong hangganan ay nasa layong 0.250 astronomical unit at dito natagpuan ang mga exoplanet na nasa mismong zone na ito. Maaring may likidong tubig din na syempre ay mahalaga rin para sa pagsisimula ng buhay. Kung ang planeta ay nasa pinakamalapit na hangganan, may panganib na mabilis mag-evaporate ang tubig at magkaroon ng greenhouse effect. Kung ang bagay naman ay nasa pinakadulong hangganan, maaaring matakpan ng yelo ang buong ibabaw nito. Dahil dito, sa usapin ng paglito ng mga planetang posibleng tirahan, mahalaga ang balanse. Sa simula ng video, nabanggit natin na may 6 na planeta sa sistema ng Gliese 667c. Pero noong 2013 sa mga isinagawang pag-aaral, may lumabas na palagay na 7 talaga ang mga planeta. Ang posibleng ika-7 planeta ay tinawag na GJ667CH. Malaki ang posibilidad na ito ay nasa labas ng habitability zone, mas malapit sa kanyang pangunahing bituin. Ibig sabihin, dahil sa init ng temperatura, walang lugar doon para sa buhay na organismo.
mayroon pa ring 3 hanggang 4 na exoplanet na maaring tirahan sa sistemang ito. Sa pag-unlad ng teknolohiya, sa pagdating ng mas malalakas na teleskopyo at mga aparatong pananaliksik, mas dumarami ang mga oportunidad natin sa pag-aaral ng kalawakan. Sigurado kaming marami pang planetaryong sistema ang naghihintay na may mga planetang maaaring tirahan. Sang-ayon ba kayo dito? At sa palagay ninyo, may buhay ba sa alinmang exoplanet ng sistema ng GJ667c?